sinasabi ko na dahil pagod na tayo sa mga politiko na paulit-ulit na lang ang sinasabi pero wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang ginagawa natin, sinishortcut natin kung kanino ako nakatanggap ng 200, ng 300, apparently kahapon 500 ang bigayan, kanino ako nakatanggap ng 500, yun na lang iboboto ko, pare-pareho naman sila ng sinasabi. Wala namang mangyayari after elections. So, yun yung mga paalala na kailangan pag-isipan ng mabuti ng mga kababayan natin. At kailangan magkaisa tayo, magkaintindihan tayo na baguhin natin yung maling ugali na ito. Ma'am, by my Benedicto of Radyo Pilipinas. Why are you wearing black? Because these are dark times. These are dark times for the country. Hindi talaga nakakatuwa yung nangyayari sa bayan natin. We would expect no na kung merong continuity, ibig sabihin merong continuity ng big build, sorry. Merong continuity ng build projects, but apparently we don't see that at all. As an example na lang, wag na tayong lumayo. Meron tayong big ticket projects sa Davao City, di ba? Tulad ng high priority bus system that is going nowhere. Na dapat sana ay nagawa na ngayon para nakikita na ng mga kapitbahay natin dito sa Mindanao na pwede naman palang merong maganda, malinis at mabilis na transport system para for goods and people. So, hindi natin nakikita yon. Pero ang pangako noon ay itutuloy yan. Kaya sinasabi ko, time is up. Hindi na pwedeng tahimik na lang. Dapat meron na talagang magsabi na hindi nagagawa ng administrasyon kung ano yung karapat-dapat para sa bayan. Ma'am Love Rapper, go ahead, sir. Ma'am, nakaboto po ba si FDR? At kung hindi po siya nakaboto sa dahil, ano daw po explanation? Kasi pwede po siya bumoto. Hindi siya pwedeng bumoto kasi hindi naman siya nakaregister sa absentee voting. And then, ang pagkakaintindi ko, sinubukan ng lawyers niya na magpaalam sa COMELEC na kung pwede bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang magboto but hindi siya nakaregister doon. So, ang pagkakaintindi ko, wala siya. Unfortunately, hindi niya na-exercise yung right to vote niya this time. And I'm sure he is sad about that. Nasa follow-up po, nag-file na po ating kampo po sa jurisdiction naman po question po natin ang jurisdiction policies. But confident po ba tayo doon at may update po ba ICC lawyers natin? That is something that the lawyers should answer, yung confidence level nila doon sa kanilang arguments and sa sinubmit nila sa korte. Pero kung ako as an individual, I would say yes, and I hope the judges will listen dahil ito na rin yung posisyon natin noong nag-appeal tayo sa ICC. Posisyon natin as a country. Ito na yon. Sinubmit na natin itong argument na ito noon when we appealed to the ICC. Pero hindi nila tinake up at hindi nila pinansin. Kaya kung makita ninyo doon sa decision, merong mga dissenting opinion doon. At yung sinight nila na expert, yun din yung expert na kinuha namin to argue jurisdiction this time. And we really hope and pray na makinig yung ICC judges. Erin Beltran, ma'am of RMN News. Ito po, TV, good morning po. Ang dami po ng mga supporters na namamalapit sa labas ng bahay ni FDR. Ano po masasabi natin sa kanila? In the recent po, may nagsabi po galing sa PNP na fake news daw po yung sinasabing pag-train. Pero nananatili pa rin po sila sa labas ng bahay ni FDR at maging sa bahay ni Congressman Lulong. Ano po masasabi natin sa kanila? Message po. Well, unang-una, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay
ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo na-discarrel kasi yung pagnenegosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But I'm sure papayag yan kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung bahay na yan kasi yun nga, before pa man kinuha, dinukot, kinidnap si dating Pangulong Duterte, ay bumibisita na yung mga tao dyan. Pero sa labas lang sila at standy lang yung nakasama nila. I suggested kay Anilet na buksan na lang para sa mga tao. Ma'am Giselle Ombayo, GMA News Online. Makasa si Tateki! Yan yung tanong? Hindi mo kasi Giselle Ombayo po. GMA News. Saglit ang mamapapun, una si Bibi kasi may tawag. Ma'am, sinabi po ni Attorney Carlo Nograles na madami daw pong legal questions kapag nanalo si former President Rodrigo Duterte at absentee leader siya. Ano po ba ang possible repercussions? Wala namang legal questions dyan dahil covered yan ng batas natin covered yan ng local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang nagiging acting mayor. So, walang buta sa batas dyan. Klaro ang ating local government code. Okay, Ma'am Ruth, go ahead, ma'am. Bibi, ayun po to, si Bibi natitaan ng potential na makapasok sa party service. So, Alam nyo, may time pa ba kayo? No, pwede mo ba? Hapon. marami kaming time po. Ako wala. Pero iniimbitahan ko kayo kasi yung isang barangay captain nag-imbita ng breakfast doon sa Golden Lechon, ila Cap Almirante. Kami lahat dito. Almirante, ha? Kami lahat. Kaya yung captain, may-ari ng lechonan yun, so kaya niya yan. So Chavez. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga mag-doktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad, diretso, na ito yung likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yon sa kanya. So, masaya ako for her because that is one
that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo.